Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong mga ghost students dyan po sa DepEd nung panahon na namamahala dyan o ang sekretarya dyan ay ang inyong VP Sara Pusit Duterte. Kasi po, mukhang ito po ay gusto ng imbestigahan ng mga mambabatas. Ang tanong nga, sino ang dapat managot? Di ba? Ngayon, mukhang mai-involve na po ang National Bureau of Investigation. Alam nyo ba na 52 million po ito? Ito po yung tungkol sa programa ng DepEd tungkol sa Senior High School Students Voucher. No, natagpuan po ng butihing sekretaryo ng Department of Education, Sani Angara, na bakit magbabayad sila ng 52 million sa mga private schools na mga ghost naman ang mga estudyante. Na kumbaga, malaking anomalya ito. Milyong piso ang mawawala sa kaban ng bayan o sa DepEd kung hindi ito naagapan. No? O napakagaling ng ating bagong sekretaryo. Hindi tulad nung dating sekretarya na walang ibang ginawa kundi ipasobre ang pera. No? At ganon din po mga kababayan, yung bagong USEC ng PCO at Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro ay pilit na tinitibag. Gusto nila kaagad siyang mawala o sapilitang tanggalin o magbitaw ng kusa sa kanyang posisyon. Dito po, meron pong sinabi ang butihing USEC Claire Castro. Pero bago po tayong magpatuloy, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating mga subscribers, followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. Shout out po lahat sa inyo at muli, sana tayo po'y pagpalain ng ating poong may kapal at ingatan ang ating Marcos administration from the evil forces tulad ng mga Duterte, mga minions nito at ang mga anti-Marcoses. So ituloy lang po natin mga kababayan. Sabi po dito sa Politico, 52 million on hold. DepEd taps NBI to probe irregularities in senior high school voucher program. No? Tumawag na po sila sa NBI. No? Sabi po dito ni Attorney Rowena Candice Ruiz, DepEd's Undersecretaries for Procurement and Finance Oversight said that Education Secretary Angara has directed to widen the investigation to prior school years. Yari na. Prior school year probably nung 2024, 2023, no? Kaya nga daw po sila dumulog na sa NBI para matulungan na po sila sa kanilang pag-iimbestiga. Ay tama naman po yan mga kababayan. Biruin nyo ilang private school yan na nag-o-offer ng senior high school voucher. 12 mga kababayan. For the school year 2023 to 2024. O sino po ang secretary during that time? Pakisabi nga. 'Di ba? Si Pusit. Kailan lang siya nag-resign? July 19 effectivity of 2024. So therefore, may kinalaman siya dito. Siya po ang umupong director diyan sa PEAC, yung Private Education Assistance ano ba yung letter? Nakalimutan ko lang mga kababayan, no? Ano ba 'yon? Yung PEAC, yung tinatawag nilang PEAC, Private Education Assistance Committee. Siya po ang director diyan. Yan din po yung committee na yan ang ayaw magpa-audit sa COA. Yan po ang nalaman ni Rapi Tulfo nung sila po ni Sherwin Gatchalian ang nag-iimbestiga dyan, naghihiring. Biruin mo, ayaw mong ipa-audit sa COA? Ano tinatago mo? O diba? Duterte card lang yan, Duterte game. Ayaw magpa-audit. Bakit? Baka naman may tinatago. Ito po kasi ang nakita nitong DepEd, no, sa kanilang sariling pag-iimbestiga, no? Marami daw pong red flags, malaki yung amount at saka kung minsan
po na more than once a year nagbibiling. Sa bawat billing po, more than 3,000 students ang cover. O di ba? Biruin mo, twice a year, more than twice a year kang mag-bill. Ano yun? Di ba? Magkano ang bawat pondo sa isang estudyante na gustong mag-aral sa private school bilang isang senior high school? Di ba? Bakit umaabot yan ng 52 million? O yan, tumawag na po sila sa MBI, nagpapatulong na po sila sa MBI. Ay galingan nyo po. Managot ang dapat managot. Di ba? Sara Duterte, ayan ang iniiwasan mo. Kala ko ba magaling? Give me 100 billion more fund for DepEd. I will fix the problem in 6 years. Isang taong kalahati ka lang, wala ka pala eh. Di ba? Wala. Mga kababayan, bano. Di ba? O ngayon, dumidepensa naman po dyan ang DepEd tungkol sa sinasabi nating ghost students. No? Sabi ng DepEd, hindi daw multo. Ha? Hindi daw multo o mga gawa-gawa lang tulad ni Mary Grace Piatos, ni Kokoy Villamin at iba pa na ginawa ni Pusit. Totoo daw mga estudyante. O ito na naman po si Attorney Candice Ruiz. Sabi niya, under the PEAC, yung Private Education Assistance Committee, endorsed to DepEd the list of beneficiaries of the SHS, yung mga senior high school voucher submitted by private, yung mga senior high school schools, no? Sinasubmit daw sa PEAC. Ang proseso po kasi niyan, ini-endorse po ng PEAC yung listahan ng mga learners sa DepEd para po mabayaran. So therefore, yung PEAC ang kukuha ng pera sa DepEd. So yung private school, magbibigay ng listahan sa PEAC, i-verify ng PEAC kung totoo hindi daw yung mga estudyante na yon at isasubmit. So the verification process lies doon sa PEAC. Di ba? Ngayon kung may mga ghost students diyan, therefore, may anomalya between those two, sa private school saka sa PEAC, yung committee na yan. May sabwatan. Magkano yan? 52 million. Ha? Ang sabi dito ni Ruiz, hindi po, hindi naman daw po mga multo. Lang, yung bang na oversight lang. Hindi po ako maniwala, mga kababayan. Hindi po ako maniwala. Itong 12 na ito, dati nga kila Rapi Tulfo umabot ng mahigit 30. Yung mga private schools na nag-o-offer ng senior high school voucher. Sa dami nun, pero ilang bilyon ang nawala. 7 billion nawala, mga kababayan, during the year of 22-23 yata. Ha? Kita nyo yan? Yung katarantaduhan ni Pusit, magaling ba? Oo, magaling mang tarantado ng kwarta. Di ba? O ngayon, yung isang mambabatas, no? Sa yung ako Bicol Party List representative, si Jill Bungalon. Anong sabi niya? Sino ang dapat managot? Ako Bicol 6 probe on ghost students in DepEd voucher program. Tama naman. Sino ang dapat managot diyan sa palagay nyo, mga kababayan? During that time na 23-24 school year, yung time na naimbestigahan, sino? Si Sani Angara? Kailan lang pumasok si Sani Angara, By the end of July 2024, siya ang mananagot. Si sino? Si Duterte. Di ba? Hindi lang panahon ni Duterte ni Sara ito. Panahon pa nung tatay niya, sila Briones. Nag-exist na, mga kababayan. Ha? As early as 2016, mga kababayan, no? Sabi dito ni Bungalon, sino ang dapat managot dito? Mas mabuti kung may masusing investigasyon mula sa lehislatura para malaman natin ang lahat ng anggulo. Pati na rin yung role ng mga opisyal na dapat sana'y magbabantay sa programang ito. Correct. Sino ba yung director dyan dati? Tanungin nyo si Briones, isama ninyo kasama si Pusit. Inimbestigahan na ng Senado, anong na findings? Bilyong piso na wala. Anong recommendation ng dalawang senador? Bakit tumigil? Ano nangyari? Kapag sabay-sabay na aksyon ng DepEd at Kongreso, walang lusot ang mga mandaraya. Ay, sino bang mandaraya? Diba? Sinong mandaraya? Ha? Ito pang sinasabi ni Bungalo nung naalala niya daw yung kwento ni Arturo Las Cañas. Naalala nyo to? Yung hitman ni Digong?
Remember retired police officer Arturo Las Cañas' testimony in 2017 where he revealed the funds for supposed ghost employees in Davao City during Digong were used to clandestine operations. Aba, hindi pa man uso ang terminong ghosting, mukhang may mahilig na gawin ito. Correct. Mahilig po mang-ghost ang mga Duterte. Puro mga multo. Mismong sa Davao City, the safest city in Southeast Asia, the second. Pero puro katarantaduhan ang alam gawin ng mga Duterte, mga kababayan. O di ba? Halatang halata ang mga Duterte. Mga mandarambong. Tingnan nyo yung sabi ni Atty. Claire sa report ng OCCRP. 2017 si Digong ay isang diktador, isang kriminal, isang kurap. Inamin din ni Digong. Nagnakaw din siya sa isang conference niyan, sa isang meeting niya. Inamin niya na nangurap din siya. Yun, may pag-amin. Pero anong ginawa ng gobyerno? Wala lang kasi takot kay Duterte. Baka ipalamon sila sa mga buhaya dun sa Davao City. Diba? O kayo, sinong hindi magagalit dyan? Alam na alam ng mga Duterte kung paano sila gagawa ng kalokohan at paano nila lulusutan. Ngayon, hindi na po yan. Kailangan may managot sa kanila. No? Kailangan talaga ipakita ang power ng batas sa mga Duterte. Hindi sila ang mas powerful pa sa batas. No? Kailangan talaga maturuan ng leksyon itong mga spoiled brat entitled na mga Dutertes. Nakakaasar po. Buti na lang. Hininto. No? Itinengga muna. Stop muna hanggat hindi natatapos ang ating investigasyon. At alam na rin po, sabi ni Sani Angara, alam na nila yung mga pangalan ng schools na yan, pero hindi pa nila nire-reveal hanggat hindi matapos ang investigasyon. So, good luck po, no? Secretary Angara at dyan sa NBI, no? Sana naman lumabas ang katotohanan. At sino ang dapat managot? Palagay nyo, sino ang dapat managot? 23-24. Baka pati si Briones, sabit dyan. Hindi rin nila natapos. Di ba? Ngayon, pasok tayo kay Atty. Claire. Yung matapang, ang gustong tibagin ng mga Duterte minions, no? Nandyan na po yung mga minions na sinasabing inuutusan pa ang Pangulo na tanggalin mo na kaagad dyan si Claire Castro kasi yan ang lalong masisira ang iyong imahe ng iyong presidensiya. Sino kayo? Na-triggered po sila kay Atty. Claire. Takot na takot po sila kay Atty. Claire Castro na bagong USEC ng PCO dahil straight talker. Naantig po niya ang mga balat sibuyas ng mga vloggers, influencer at mga minions ng Dutae. Dahil pa lang yung unang pronouncement pa lang ni Atty. Claire, sapul na sapul po ang kanilang mga brown starfish. Ngayon, target po si Atty. Claire sa kanilang mga dartboard na sirain. Sabi ni Atty. Claire, Castro Islam's demolition job over Resurface 2015 video. They want me out. Kasi may inimbestigahan na nila to si Atty. Claire. Lumabas po yung video dyan. Meron po sa Wikipedia ni Atty. Claire na sa yung siyempre nag-init siya sa pulisya. Kasi yung mga tauhan nila inaresto ng walang warrant. Dinampot. Siyempre mga tauhan nila, mga abogado sila, alam nila yung proseso ng batas. Nagsisisigaw siya dun sa presinto. Kinulong siya. Pinag-bail lang sila, pinalaya the following morning. Dinimanda niya yung kapulisan. Anong sabi ng korte? Yung siyam na dumampot doon sa mga tauhan nila, tanggal sa serbisyo. Gross misconduct of authority. Pero nagsisigaw lang si attorney, hindi tulad ni Pusit na napak ng sheriff. At least boses lang. Ayan. Ito po. Hindi iyon iskandalo. That's a fact. It's a fact. Correct. So, if you will be my client and you will experience the same, I will do it again. I will do it again and again for justice. Correct. Kasi hindi nila nililinaw Bakit nagsisisigaw doon si Atty. Claire? Kasi dinampot po. Yung kliyente, yung mga kasamahan niya doon sa kanilang law firm nang walang warrant. Siyempre matakot ka, walang warrant. Ba't niyo ako dadamputin? Anong kaso? Anong kasalanan ko? Diba? Bilang isang mga tauhan at kliyente niya, ba't di ko pagtatanggol yan? As if she thought the resurgence of video was part of the demolition job against her, Castro said, definitely. They want me out the soonest, di ba? Ang tanong,
tatanggalin ba siya ng Pangulo? Kung ako sa Pangulo, Pangulo, huwag mong tanggalin yan. The best ally mo yan, even though na hindi ka binoto niyan. The best ally mo yan, even though iba ang kulay ng politika yan. Pero she's doing a good job right now as your USEC, ang tagapagtanggol ng katotohanan, lumalaban sa mga fake news. Binibira ang mga fake news peddler tulad ng mga Duterte minions. Nasalagpo ang brown starfish nila, ulitin ko. Kaya i-demolition job itong si Yusek Castro, pero I don't think na yung baka magbitaw na lang siya dahil naapektuhan na siya. Huwag nyo lang idadamay ang pamilya niya. Magkakarambola kayo dyan. Siya lang ang pwede nyong tirahin, pero idamay nyo ang pamilya. Ibang usapin na yon. You are the lowest animals. Mga demonyo kayo pag mangyari yun. Kaya, kay Atty. Claire, stand your ground, be firm, paglaban mo kung ano po yung tama, kasama mo po kami dyan. Hanggat nandiyan ka sa poder ng Pangulo, kasama mo kami, no? Na magpoprotekta sa katotohanan, ilalabas natin, boljakin natin sila ng sabay-sabay para tuluyang mawala sila pati ang naratiba ng Chekwa. Ha? Okay, so good luck, attorney, ha? Kasama ka sa prayers namin, no? Ipaglaban kung ano ang tama, basagin ng fake news. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.